hamon ng buhay, ito ang pinili kong laban. Patahimik at may kabuluhan. Isang napakagandang araw sa lahat. Ito na naman tayo sa isang panibagong Fishing Adventure. Dito pa rin tayo sa Legit Santa Teresita. Dito pa rin sa bayan ng Dumaran. At ito si Bible Dog, isa sa mga local spirits dito sa bayan ito. Naghahanda na rin para sa paglaot. Mga tradisyonal na panala ang gamit nila o badyaw tag. Pero mabaw ang mga ito sa sisiran mga lods. At ayan, handa na rin ang ating tropa. Si Batang Spiro Christian Cocos, Jake Abner, at saka si Marco ang boatman namin. Sana, baliwalas ang panahon ngayon, oh! Pang New Year! Yan, si Bro Jake. Kalma. Oh, uwi mo na si Loka doon sa pwesto. At ito na kami sa first spot of the day. Kalmado ang dagat ngayon. So sana makarami tayo sa araw na ito. First spot to the morning! Para sa ating warm-up trap, siyempre, load muna tayo sa ating para. Gamit ko ngayon ay 160 Robalent carbon spray gun. Powered by Seagull Sub from Spearman's Gear. By bro, Gagarus ko. Shoutout sa iyo bro. More power. Ayan, properly loaded na po ang ating para. Let's go! Hunting mode agad tayo mga lods. Baba tayo ngayon para sa ating warm-up trap. Medyo di pa rin malinaw ang visibility dito sa ilalim, kaya pasensyahan nyo na. Pagtyagaan nyo na muna ang mga videos natin na medyo malabo. Sa pagbaba ko dito, nakita ko agad isang Harlequin Sweet Lips. Gold size na rin. Kaya baba ako dito. Kung sakali walang ibang magpapakita, ito na lang ang titirahin natin. Medyo maamo naman ang isda ito. Yan, hindi nga umalis dito sa paligid. Nandun pa rin sa harapan natin. Pero hindi ko muna agad tinira. Naghihintay pa kung baka may iba pang darating. Ito, maraming bait fish yung nasa paligid. Kaya lang parang wala na. Kaya ito na lang. Titirahin na natin. At ito, parang sigurado ako natatamaan ko ito. Kaya lang, ayun, wala. Napakaswerte naman ang isdang ito. Hindi natamaan. At ito, sisid ulit. Bumabante ako dito. Hinayaan ko na lang yung Sweet Lips na lumaki pa. Hanap na naman tayo na ibang target dito. At sa aking paghihintay, may dumating isang Spanish flag. Ayan, titirahin natin ito mga lods. Good size na rin. Ayun, sa fall. Ay, natanggal kuya, oh. Natanggal yung isang rubber natin dito. Sumabit yung shooting line natin dito at natanggal yung isang rubber. Pero goods na pa rin yan. Madali lang naman yung ikabit. May siwang kasi ang muscle sa ating robalin, kaya yun, minsan natatanggal. At kaya na nasabi ko na, napakadali lang naman itong ikabit, kaya walang problema. Kailangan lang talaga ma-recover agad, baka matangay pa ito ng agos.
At ito, ikakabit ko muna ang natanggal na rubber bago ko i-secure yung isda. Wala namang problema sa isda, maganda naman ang patama na. Ito, ipapasok lang yung wishbone sa may siwang at hihilain yung rubber. Ayan, goods na, naibalik na natin. At ito, na-secure ko na ang aking first fish of the day, isang Spanish flat. At sa pag-abante ko dito, may nakita ko sa baba na isang seashell. Familiar ko sa akin ang tanawin ito. Dahil minsan na rin ako nakatikim sa seashell na to. Usually, dumidikit ito sa mga malalaking corals at napakahirap kunin. Kaya tinuruan ako ni Bro Chick Rianyo ng Sibuyan kung paano gawin ito. Tusukin lang sa dulo ng shop para hindi ito agad titiklop at saka nahiwain ng kutsilyo. Pero ang nangyari dito, di pala ito nakadikit sa coral kaya ito naisama paghila natin. Hinayan ko na lang din, hindi ko na dinala. Masarap pa naman ang laman ng seashell na to. Sabi ni Bro Jack na pampadami daw ng gatas sa mga babaeng nanganganak. At ito, bumaba ko ulit. Dito naman sa may mabuhangin na area. At ito, sinusorbe natin ang paligid kung may mga malalaking isda. At may nakita tayong isang target dun sa bandang kanan. Di naman kalakihan ang isda ito. Kailang parang titirahin na natin to. Pwede na to, pandagdag. Kupridas mode. Kaya ito, tinutukan ko na para tirahin. Ayan, lumalapit pa naman. Napakaamo. Yari tuloy. At sa pagkabantay ko, nakita ko si Christian Corpus Batang Spiro na may nadala isang coral trout. Malaking coral trout na ito mga lods. Ayun o. At sa pagbaba ko, isang maliit na mangrove snapper naman ang nakita ko. Kaya ito, tinira ko na. Baka tirahin pa na iba. So, corridas mode tayo ngayon, no? Yari. At sa drop na to, isang coral trout na naman ang ating nakita. Medyo maliit pa pero pwede na rin ito. Ayan, sintahin na natin mga lods para madali. Ayun, sapol. Ayan, napakaganda naman ang patama natin kaya agad natin ito na secure. May pandagdag na tayo. Pwede na rin itong ibenta sa 120 ang kilo o kaya 130. Ayan, good size na rin pala. Ito, bumaba na naman ako dito sa spot na to. Binalikan ko to dahil dati may nakita akong dalawang red bass dito. Pero yung natira ko isang trevally. Baka sakalin, nandito pa yung dalawang red bass. Dahan-dahan ako ditong bumaba para hindi madisturbo kung sakaling mayroong isda doon sa baba. At ito, medyo tahimik ang paligid. Wala tayong natirang isda. Kaya pagkatapos ng ilang sandali, umangat na rin tayo para makapagpahinga. Para sa bagong sisid na naman. At ito, mabandi lang ako ng konti at nag-drop. Dito na naman ako mag-set up ng ambush. Ito ang usual natin ginagawa pag ganito na medyo malabo ang tubig sa ilalim. Mag-set up ng ambush at maghintay na lang sa target na lalapit. Kaya kailangan talaga malinaw ang ating paningin dito.
Minsan di ko na ginagamitan ng fish gun dahil may pagkakataon na medyo mailap ang mga isda pag ganitong malabo. Kaya tamang hintay na lang ginagawa natin dito. Baka sakaling may lalapit pa. At di naman ako nabigo sa aking paghihintay. Sa bandang kanan nito nakita ko isang golden spotted trevally. Ayun, tinirat na sa pool naman. Maganda rin ang patama natin dyan mga lods. At sa paghila ko ng isda, nakikita ko si Batang Spiro sa baba. Sinecheck niya na maganda ba ang patama natin. Siguro iniisip niya na bigyan ng second shot kung sakali. Pero okay naman, so ito. Dumiretso na ako sa taas at makakapag-relax. Para i-secure na rin ang isdang ito. Biligay ko. Biligay. Ito medyo tanghali na. Bumaba pa rin tayo para mag-ambush pa rin. Tingnan natin dito kung mayroon tayong matitira. At ito marami pa rin bitfish ang makikita natin sa paligid. Karaniwan dito ay mga dalagang bukid. Sa amin naman, tawag namin dito ay mga bilason. Ito, naghihintay pa rin tayo. Baka sakali mayroong darating na magandang isda. At sa bandang kanan, may nakita tayo. Isang bayang. Kaya lang, dahil mura ang isda ito, hindi tayo nagka-interest masyado. Nasa 20 lang ang kilo nito. Ito, bumalik na ako sa mababaw. Malapit lang ito sa tinambayan ng aming bangka. At dito nag-set up ng ambush. Baka sakali mayroon pang may dagdag. O kaya pang ulam man lang sa tanghalian. At ito nakita ko ang grupo ng mga dalagang bukid na malapad. Yung nga mga bilason ang tawag namin sa amin. Dito namimili ako ng malaki na titirahin ko. Masarap ito para sa kilaw. Kaya ito, pinili ko ang isang ito. At tinira, kaya lang ayun, walang daplis man lang mga lods, hindi natamaan. Yan mga lods, inilaw na tangigi. At pagkatapos ng aming tanghalian, ito, lumipat na kami ng spot at napatuloy tayo sa pagsisit. Dito bumaba ko para makapag-hunt na naman kung ano bang mayroon dito sa baba. At dahil wala tayong nakitang magandang target, ito, umangat na naman tayo. At sa aking pagpapatuloy, ilang sandali pa, may nakita tayong isang target dito. Kaya ito, tinira ko na. At napatamaan natin ito ng maayos. Kaya ito, may pandagdag na naman tayo. Isang coral trout na naman ang ating nakuha.
Ito, isang kingmak ang tinira ko. Napakabilis ng pangyayari. Ayun, oh, natama natin pero daplis. Dahil dito, binigyan ko ng line. Hinayaan ko na ako mag-grill out. So, mahila niya yung line natin. Di naman ito kalakihan. Nasa 3 kilos lang. Pero sayang din kung hindi ito mahuli. Kaya lang, napaka nipis ng tama niya sa may bandang bundot. Kaya naisipan ko na sa pag-angat ko dito sa taas, hihingi ako ng backup shot kung sakaling mayroong malapit sa akin. Kaya lang sa pagdating ko dito sa surface, nakita ko na nakasisid na rin si Bro Chick Abiner. Kaya wala akong makita pang iba pang kabady dito. Kaya ito, nakawala din. Sadyang hindi magpapakain ang isda na yon sa isang tao. Kaya ito, mabanti na naman tayo at dito bumaba sa may isang wall. Hindi mababaw lang wall na to. At mapapansin natin dito, napakaganda coral structure. Kaya medyo excited tayo na bumaba at mag-set up ng ambush dito sa gilid. At ito, hindi tayo nabigo. Mayroon tayong nakita na isang target. Isang maliit na barakuda, pero pwede na to. Kaya ito, tinira ko na. Ayun, sapol bullets. Napakaganda ang patama natin dito. Medyo matagal na rin ang panahon na hindi ako nakatira ng barakuda. Last na huli ko ay doon pa sa bandang Linapakan, Palawan. At nasa mga 5 kilo lang yata ang isda na yon. At ito naman ay nasa mga 3 kilo. At ang personal best ko naman sa barakuda ay isang 18 kilos. Doon pa sa amin, sa Sumilom Island ng Surigao City, sakop ng Barangay Lupata. At ito naman si Bro Jack Avener, may dalang isang kingmak. Si Batang Spero yata nakahuli dito. Ayun, good size na rin. At sa mali kong pagbaba, dito lang ako sa mababaw na bahagi ng spot. At ito, isang coral trout na naman ang tinira ko. At nadali naman. At pagkatapos ko masecure ang isda ito, lumipat na rin kami ng spot. Excited ako sa spot na to dahil may mga mamaw daw at si Bro Marco ay nakatira dito ng isang GT. At ito, may mamaw nga, nakita mga lods, oh. Ang laki, alam ko na alam nyo yan, oh. Pambihira ba naman, ang laki talaga. Isang bull shark yata yun, ah. At ito, bumalik pa, curious yata. At kakaiba ang kulay niya sa karaniwan kong nakikita ng mga pating. Medyo maputi ang pating na to. At medyo kabado na rin tayo dahil sa ating nakita. At hindi na tayo nag-set up ng ambush sa ilalim. Drop shot na lang ginawa ko. Kaya ito may binaban akong isang trigger fish na tinira at madali naman. At ito, shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Kay Bro si Hunter J Dagungdong ya sa Sindangan o sa tanan nga Speros diya, trupa na to diya sa Sindangan area. Shoutout po diya kang Jimboy Saison diya sa Sitio Look, Ponta Bilar, Surigao City. Hamping mo diya tanan. Regards sa trupa. Shoutout din kay Saldi Gita. Hamping bro, Perpi. Shoutout din kay Jomar Sarti from Santa Maria, Bulacan. Salamat bro. Shoutout din kay Danilo Adalim
George Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Salamat sa suporta bro. God bless. Shoutout din Godo Oliva, Dennis de la Cruz family from Nay, Cavite. God bless sa inyong lahat po. At muli maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa munting YouTube channel na to. God bless sa lahat. At ito, it's time to call it a day. Uwian na naman. Medyo hapon na. Nakaking mo kami. 2 at kalahati at mayroong buto. Yan. Oh, kasama pa rin natin si Project. Yan, champion pa rin si Batao. Grand Slam na, Grand Slam. Yan, si Bro Marco ang aming boatman. Ay, pangalawan na. Ito oh. Ito mga lods, kainan na naman tayo sa hapunan. Dito pa rin tayo sa kina Bro Jack Abner. Manihapon! Manihapon. Prito muna, prito at saka sinigang. Ay, sausawan na masarap.